Magandang buhay, kapwa ko Pilipino. Ang lumabas pong mga maling write-up na naman or vlog ngayong araw na si Pangulong Duterte daw ay i-allow na ng interim release. Much as we all want him to be home, parang nakakalungkot na yung mga vlogger na mga DDS masyadong hindi nagbabasa at talagang nagre-react agad ng hindi naman masama na maging positive thinker tayo. So, tingnan po natin ang props ko. Ang nakalagay ay outwitting the devil. Meaning, nalansi po natin ang devil, ang demonyo. Marami pong mga demonyo sa ating mga buhay ngayon, sa ating kapaligiran. So, maybe some of the vloggers have good intentions and ihimay po natin yung bagong inirelease ng July 23, 2025 na nagsabi ang ICC ay hindi siya grinant ng interim release, pero una, ang ICC Pre-Trial Chamber 1 granted Duterte's legal team's request to number 1, i-defer po muna ang interim release. So, ano yung i-defer? Kumbaga, i-move muna, yun ang defer. I-move muna sa ibang panahon. Yan, yun ang ibig sabihin ng defer on interim release. Second, hindi muna magro-rule ang ICC court whether or not siya ay bibigyan ng interim release. Meaning, wag muna kasi baka i-deny, di ba? So, hindi muna siya magro-rule. This is according to the request of the Duterte's lawyers na wag munang gawa ng ruling for the interim release kasi 2.1, ang sabi, ang lawyer ni Duterte ay maghahagilap ng more information to support the arguments for interim release. So, maghahagilap po muna. Yun ang request ni Attorney Kaufman. Huwag munang gumawa ng ruling kasi kailangan pa nila ng more information in order to supply the documents that are currently present to them kung ito ay mag-interim release or talagang i-a-assail ang jurisdiction ng court kung meron pa. Tama ba? So, kaya siguro hayaan muna natin ang defense counsel, ang lawyer ni Tatay Digong na gawin ang kaniyang dapat na gawin. At saan ba mas gusto natin? Interim release lang at balik ng balik doon? O talagang i-release na lang siya? Litisin na lang sa trial and then ma-find out sa trial na naka-schedule sa September 23 sa confirmation of charges. Kung talagang may probable cause na siya ay litisin talaga. So, for these reasons, una, i-defer dahil hahagilap or mag-a-assemble pa ng maraming information si Attorney Kaufman and his team. Ang decision ng ICC on interim release ay hindi muna tatrabahuin. Then and only then, pag nasubmit na yung mga supporting documents or information, will the ICC rule whether or not ang mga documents na yon would warrant a dismissal of the case or interim release lang.
So, yun po ang aking pagkaintindi sa mga nangyayari ngayon sa ICC. Mali yata yung kinall out ko nga yung isang vlogger na nagsasabi na magre-release na. But, yeah, I agree. Let us keep on praying for the final release or dismissal of the case of Tatay Digong. Mas gusto natin na talagang dismissal na kaysa sa interim release lang. So, give the prayer. Kung pwede nga mag-fasting tayo na siya ay mabigyan ng tamang decision ng ICC. Thank you for subscribing, listening, and enjoying my vlog. Pasensya na po kayo, hindi po ako nagpapakita ng mukha kasi mas maganda yung nakafocus ka dun sa aking sinasabi kaysa tinitingnan mo ang itsura ko at ako'y kailangan pang mag-makeup para mas maganda naman at presentable at magbibihis pa ako in order for you to look at whatever face that I have to present before you. But salamat at magwa 1 year na rin tayo next month, August, at kayo naman ay kahit hindi nagko-comment, paminsan lang may nagko-comment pag mga anti-Duterte. So, hindi naman natin pinapatulan. Let us evaluate things as we see them fit na walang masyadong drama at mga emotions tayo. Thank you and sana nag-enjoy kayo sa aking pinaka-latest. If you have not seen yet kung ano ang aking analysis kung pro-Duterte or anti-Duterte ba si Trump sa latest na US-Philippine tariff meeting ni Marcos Jr., sana nag-enjoy kayo doon kasi medyo napaka-extensive. Kaya lang may nag-comment yata na hindi ko daw isinama yung statement ni President Trump na he said kay Marcos, I like you before better than now. I don't know, it was a joke maybe. So gusto nilang i-extensive ko ang aking evaluation doon. So watch more in the next segments na ibibigay ko. Plus, sana makita nyo naman yung mga positive at motivational videos ko about unlocking your financial freedom, having a rich mindset. Masyado po tayong binubumbahan ng mga negative na mga vlogs araw-araw. Sana hanapin niyo yung aking mga motivational videos kasi nagko-coach po ako and nag-train po ako before when I was in the government at medyo hindi lang po batas ang may alam ako kundi pati mga relationships at saka paghawak po ng pera. Thank you and watch soon. I will be flying to Western Europe. Last year po nasa Eastern Europe ako. Let us discover the beauty of the world. Thank you and good day. Sana mag-subscribe ka, mag-comment, and thumbs up.